Maligayang pagbisita at pagbabalik po sa ating munting channel. Narito na po, ang karugtong ng ating istorya. Ika-278 na kabanata. Ang mabuting pulis. Sumunod kayo sa akin. Pupunta tayo sa ospital upang arestuhin sina Chris at Julian, tawag ni Chelsea sa mga pulis habang naglalakad at nilagpasan ang mga ito. Nang tumawag si Chris sa pulis, sinabi nito na kasama niya si Julian sa ospital. Sa isip ni Chelsea, malamang ay naroon pa rin ang mga ito. Ang mga pulis ay nabigla nang marinig na aarestuhin nila ang dalawang lalaki. Marami na silang narinig na haka-haka na si Chris at Julian ay maimpluwensya sa Baltimore. Hindi kayo pwedeng umalis. Si Finn ay tumakbo palabas ng kanyang opisina. Tumingin sa mga ibang pulis at sinabi, ang kaso ay hindi pa maliwanag. Kaya walang pwedeng umaresto kay Chris at Julian. Alam niya na puputulan ni Chris ang kanyang ulo, kapag hinayaan niya ang kanyang mga police officer na magpakita upang arestuhin siya at si Julian. Desperado siyang pahintuan ang mga ito mula sa paggawa ng gulo. Si Chelsea ay tumingin sa mga police officer. At nang makita ang kanyang mga mata, lahat sila ay yumuko. Alam niya na walang lakas ng loob ang mga ito upang sumama sa kanya. Aalis siya mag-isa. Hindi siya ang klase ng tao na hahayaan na makaapekto ang opinyon sa kanyang mga kilos. Naglakad muli siya patungo sa pintuan. Officer Wood, hintayin mo ako, sasama ako. Ito ang batang pulis na sumuka sa loob ng kwarto mula sa amoy ng dugo, sa tinutuluyan ng kasintahan ni Saul. Layla Napir, tawag ni Finn. Kapitan, narinig ko ang mga sinabi ni Saul. Si Chris at Julian ay nagbayad ng mga tao upang pumatay. Dapat silang maaresto, wika ni Layla na medyo nahihiya kay Finn. At pagkatapos ay tumakbo upang habulin si Chelsea na pupunta sa hospital. Si Finn ay sobrang nagagalit kay Chelsea. Kung wala lang siya sa kanyang presinto, malamang ay itinapon na niya ang mga bagay na mahahawakan, at sumigaw, upang lumabas ang kanyang galit. Bumalik siya sa kanyang opisina at ibinalibag ang pinto. Naglakad siya ng pabalik-balik ng 4 na beses. Kailangan niya itong i-report kay Chris kaagad. Pero natatakot siya kay Chris na baka patayin siya nito, kapag nasabi na niya. Ang istasyon ng pulis ay 20 minuto lang ang layo sa ospital. Kung hindi ka tatawag ngayon, darating si Chelsea sa ospital, bago ito makapaghanda. Tawagan mo siya. Sa isip niya. Nang makapagpas siya, kinuha niya ang cellphone at idinayal ang numero ni Chris. Sa Union Medical College Hospital, si Julian ay galit nang marinig niyang pinakawalan si Alex ng mga pulis. Pero hindi siya naglakas loob magreklamo at ilabas. Si Chris ay tahimik na nakaupo sa malapit, at ayaw niya itong minis. Ang mga magulang ni Julian ay tahimik na nakaupo sa kama, sinasabi nila na sila ay maghihiganti kay Alex, para sa kanya. Ang cellphone ni Chris ay nagring. Napaisip ito nang makita ang tawag na mula kay Finn. Ibinalik ba ni Finn muli sa kulungan si Alex, sa isip niya? Sinagot ni Chris, at nagtanong, ano ang nangyari? Chris, si Chelsea ay papunta na sa inyo upang arestuhin kayo ni Julian, wika ni Finn. Pupunta siya para sa akin. Ikinuyom nito ang kamao. Si Chelsea Wood ay nagsisimulang painitin ang kanyang ulo. Ano, sino ang pupunta? Narinig din ni Julian ang boses. Galit nitong sinabi. Ako ay nabalda ni Saul, at nung security guard, at ngayon, sila ay babalik pa. Ano ang dahilan nila? Nagsalita si Finn. Sinabi ni Chelsea na ikaw at si Julian ay inupahan siya upang patayin ang 2 security guard. Pagkatapos niyang mabigo, nagpadala ka ng mga tao upang tugisin siya. Sinabi niya rin sa loob ng 3 taon na nakalipas. Tinulungan ka niya na patayin ang ilang mga tao. May sapat siyang ebidensya na magpapatunay na ang kanyang mga sinabi ay totoo. E ano naman kung ako? Bilang miyembro ng Wood family. Mukhang hindi niya ako siseryosohin bilang Stedman. Gusto kong makita kung ano ang kanyang iniisip at magagawa, malamig na wika ni Chris. Tinapos nito ang tawag at ibinagsak ang cellphone sa lamesa ng malakas at ang screen ay nabasag. Sino sa palagay niya siya? At sinusubukan na guluhin tayo. Kung maglalakas siya ng loob na hawakan ako, sasampalin ko siya, wika ni Julian. Kapag dumating na siya, gusto kong makita kung gaano siya kagaling, wika ni Chris na bahagyang nakangisi. Sumigaw ito, nurse. Ang nurse ay itinulak ang pinto.
Nagutos ito. Timplahan mo ako ng kape. Ilang minuto ang nakalipas. Si Chelsea at Layla ay dumating sa hospital. Nalaman nila kung nasaan ang kwarto ni Julian mula sa doktor, at naglakad sa direksyon. Nang dumating sila, itinulak ni Chelsea ang pinto. Si Chris ay nakaupo sa kanyang bangko ng banayad, habang umiinom ng kape, at hindi tumingin dito. Ano ang ginagawa mo dito? Galit na wika ni Julian na tumingin kay Chelsea. Sinilit mo ba talaga ako, upang makita kung totoong na-injury ako? Tama ka, may injury ako. Ngayon umalis ka na sa kwarto ko. Hello, ako si Chelsea Wood. Isa akong police officer mula sa Central District, at ipinakita nito ang tsako. Base sa impormasyon na mayroon kami, kayong dalawa ay suspect sa pag-upa ng mamamatay tao. Mr. Stedman, ikaw ay involved sa pag-upa kay Saul, na pumatay ng maraming tao. Mr. Gaban, nakita ko na malubha ang iyong injury. Ang pulis ay papayagan kang magpagamot muna sa ospital. Pero si Mr. Stedman ay kailangan sumama sa police station para sa pagtatanong. Ano sa palagay mo ang ginagawa mo? Ano ang mga bintang na ito? Umalis ka dito, hindi mo pwedeng isama ang aking pamangkin. Ang mama ni Julian ay sinubukan na pigilan si Chelsea. Pasensya na, wika ni Chelsea. Marahan niyang itinulak ang mama ni Julian at naglakad patungo kay Chris. Mr. Stedman. Bagaman siya ay galit, sinubukan niya maging maayos dito. Hinawakan niya ang kamay nito at naghahanda na iposas. Officer Wood, tumingin ito kay Chelsea at sinabi, sa palagay ko ay alam mo kung sino ako. Kung makikita ako sa istasyon ng pulis. Alam mo ba kung gaano kalaki ang impact nito sa reputasyon ng pamilya ko? Hindi ka ba natatakot na masira ang tahimik na relasyon sa pagitan ng ating mga pamilya? Mayroon kaming mapagkakatiwalaan na impormasyon. Bilang police officer, pwede akong magbulag-bulagan giit niya dito. Si Saul ay sinubukan na ibaling sa akin ang sisi, upang maprotektahan ang kanyang sarili, wika ni Chris, na may matalim na boses. Base sa aming ebidensya, kailangan ka naming arestuhin, wika ni Chelsea. Walang kwarto para sa diskusyon. Kapag nakabalik na si Saul sa police station, ibibigay niya ang iba pang mga statement. Mag-iimbestiga kami. At pakakawalan ka, kapag ikaw ay inosente. Pero kapag nakakita kami ng mga ebidensya na may ginawa kang illegal, ito ay ibang istorya na. Ipinosas na niya ang kamay nito. Basta tandaan mo kapag mali ka, pagbabayaran mo ito, malamig na wika ni Chris habang nakatingin dito. Hindi binigyan ng atensyon ni Chelsea, ang pagbabante nito. Tumayo ka at sumama sa amin sa police station. Hinilan niya ito patayo. At tumingin kay Julian at sinabi, magpapadala kami ng pulis bukas dito sa ospital, upang kami na ang mag-asikaso sa iyo hanggang medyo bumuti ka. Kapag pwede na, isasama ka nila sa istasyon. Umalis na tayo. Si Chelsea at Layla ay inilabas siya ng kwarto. Gayunpaman si Chelsea ay maingat, baka magdulot ito ng kaguluhan, kung makikita ang isang miyembro ng Stedman ay naaresto. Kaya tinakpan niya ang posas ng kanyang balabal. Nang sumunod na umaga, si Alex ay bumangon, at lumabas upang mag-jogging. At nagtungo sa cafeteria upang mag-almusal. Tuwing umaga sa Johns Hopkins University, marami estudyante ang masipag bumangon ng maaga para sa almusal. Bagaman sila ay nasa mabuting university, at may maganda ng katayuan sa society. Alam nila na kailangan nilang mag-aral mabuti upang magtagumpay. Si Alex ay dumating sa gate nila Debbie at naghintay. 7:20 ng umaga lumabas si Debbie sa bahay. May dala itong maliit na backpack. Nang makita siya nito, tumakbo ito palapit na nanggigigil. Mukha kang pagod. Anong oras ka humiga sa iyong kama kagabi? Tanong ni Debbie nang may pag-aalala, nang makita niya na nangingitim ang mga mata nito. Sa kagalakan na makabalik sa nagdaang gabi. Mag-aalas 3 na ng umaga siya nakabalik sa paaralan. Hinaspos nito ang ilong at mabilis na nag-isip, at sinabi na nakangiti. Nanood ako ng palabas, at hindi masyadong nakatulog. Naglakad sila patungo sa security building na kanyang binabantayan. Kailangan mong matulog pagkatapos ng trabaho mo, wika ni Debbie. Tumingin ito sa paligid at nagtanong, bakit absent si Don? Si Don ay nagbakasyon ng ilang araw, sagot ni Alex. Ayaw niyang malaman pa ni Debbie ang nangyari dito. Nagpaalam ito at nagtungo na sa kanyang klase. Siya ay nakahinga ng maluwang.
Inilabas niya ang cellphone at tumawag kay Don, pero ang kapatid nitong si Daisy ang sumagot. Alex, kamusta ka na? Ang kuya ko ay nag-aalala sa iyo. Hindi ka ba ipinahiya ng mga pulis? Gusto mo bang pumunta si kuya sa police station upang magbigay ng statement? Bal, isang tanong nito. Huwag mo akong alalahanin. Umalis na ako sa police station. Maayos na, wika nito. Magandang balita ito, wika ni Daisy. Kamusta na ang kuya mo? Narinig niya na kinausap nito ang kanyang kuya. Kuya Don, si Alex ay maayos. Pinakawalan na siya. Sinabi ko sa iyo magiging maayos ito. Si Alex ay mabuting tao. Walang masamang nangyari sa kanya. Sinabi nito. Alex, ang kuya ko ay nasa maayos na kalagayan. Ang doktor ay sinabi na bahagya siyang naalog. Mayroon siyang 7 tahi sa kanyang noo. Hanggat magpapahinga siya ng 3 o 5 linggo. Siya ay makakalabas para sa rehabilitasyon. Magaling wika ni Alex. Kinuha ni Don ang cellphone at sinabi, Alex, maraming salamat. Hindi mo na kailangan magpasalamat muli, mabuti at ikaw ay maayos na, wika ni Alex. Ang emosyon ni Don ay naghalo. Titiyakin ko na babayaran kita sa mga nagastos mo para sa akin. Bagaman hindi na tayo pwedeng magtrabaho ng magkasama muli sa hinaharap. Makakasiguro ka na hindi ko buburahin ang aking account. Alam ni Alex na hindi niya kayang bayaran ang halaga ng pera, sa pamamagitan ng kanyang sarili. At nakaramdam siya dito ng pagkabigo. Ano ang ibig mong sabihin? Hindi ka na ba magtatrabaho bilang security guard? Tanong niya. Hindi ganoon, hindi ko na uulitin pa. Ang Stedman family ay ayaw na nila akong magpatuloy. Iniisip ko pa rin na sinusubukan ilang maghiganti muli sa atin. Isa pa, may injury ako, at hindi ko alam kung kailan ako makaka-recover. Sa palagay mo ba si Chief Lewis ay hahayaan akong mag-sick leave ng matagal? Tumawag ako sa kanya at sinabi ang tungkol sa aking injury. Bagaman hindi niya ito niliwanag. Sa palagay ko, ako ay matatanggal sa mga susunod na araw, paliwanag ni Don. Ika-279 na kabanata. Hindi siya pwedeng umalis. Naisip ni Alex na malamang ay tama si Don. Si Chief Lewis ay malamang natatanggalin siya. Pakiramdam ni Alex siya ang responsable, sa dahilan ng mga problema ni Don, at ayaw niya na mawala ang trabaho nito. Don, masyado kang nag-iisip. Sa palagay ko ay mas magiging maunawain siya, wika ni Alex. Pero, wika ni Don. Don, mag-focus ka sa pagpapagaling. Naka-duty ako. Kailangan ko nang magpaalam. At tinapos na ang tawag. Ang oras ng kanyang simula ay 9:30. Nang naglalakad na siya sa security office. Nakita niya ang mga security guard ay masigasig na nagkukwentuhan, imbes na nakatingin sa kanilang cellphone, na madalas nilang ginagawa. May 2 barilan kagabi, at maraming tao ang namatay. Hindi nyo alam dahil undercover ito. Narinig ko, ito ay nangyari sa Middle Street. Sinabi nila, ito ay matinding barilan, ng 1:00 ng gabi. Para itong pelikula. 7 o 8 tao ang namatay at 1 lang ang nakaligtas. Kilala nyo ba kung sino ito? Ang pangalan niya ay Saul. Masasabi ko na narinig nyo na siya. Sinasabi ko sa inyo, si Saul ay hindi ordinaryong tao. Siya ay isang underground boxer sa Baltimore. Siya ay invincible sa ring. Isa sa mga security guard na may salamin ang pinaka may nalalaman at mayabang sa grupo. Ang ibang security guard ay excited tungkol sa kanyang ibabahagi na impormasyon. Nakakamangha, isang barilan. Wala pa akong nakikitang ganyan dito, sabi ng isang gwardya, na sinampal ang kanyang hita. Ang lahat ng gwardya ay nakatingin sa nagkukwento. Maraming tao ang nadamay sa barilang iyon. Pero may isang eksena lang sa gabi ang mas exciting. Walang maraming tao ang nasaktan. Pero ang taong inatake ay napaka-importante. Alam niyo ba kung sino ang nabaril? Wika ng gwardya na nakangiti sa mga ito. Sino? Lahat sila ay na-curious. Ito ay si Julian Gabant at Chris Stedman. Inatake sila ni Saul at binaril si Julian. Pero hindi ito namatay, na-injury lang. Nang matapos na sa pagsasalita ang gwardya, ang ibang mga security guard ay nagbahagian ng pagkabigla na reaksyon. Ang lahat ay alam kung gaano kaimportante si Chris at Julian. Exciting, hindi ito na-i-report sa balita. Ang Stedman at Gabant family ay nanatiling tahimik, katulad ng palagi nilang ginagawa.
Hindi ako makapaniwala, si Saul ay binaril ang mayamang lalaki at pinatay ang maraming tao ng isang gabi. Si Alex ay nakatayo sa likod nila, at tahimik na nakikinig. Medyo nakahinga siya ng maluwang, nang marinig sa security guard na hindi alam na sila ni Don ay gawit sa insidente ng pamamaril. Alex, kung naroon ka, may ihi ka sa iyong pantalon. Tumawa ang isang gwardya habang nakatingin sa kanya. Dahil kasama na siya sa team. Ang mga security guard ay nagsimula ng biruin siya. Tama, wala akong kakayahan katulad ng kay Saul. Wika ni Alex na nakangiti. Nagtungo siya sa opisina ni Chief Lewis upang magtanong tungkol kay Don. Chief Lewis, pwede bang makausap ka? Wika ni Alex habang naglalakad sa desk ni Tony. Ano ang nangyari kay Don? Si Don ay tumawag sa akin at kailangan niyang manatili sa ospital ng 1 buwan o mahigit. Nakinig ako sa kanya, at hindi ko ito nagustuhan. Inisip ko ang nangyari sa nakaraang gabi. At nagdesisyon ako na tanggalin siya, wika nito. Kadalasan si Tony ay hindi nagbibigay ng impormasyon sa kanyang mga staff. Pero alam niya na si Alex ay may importanteng koneksyon sa Clifton family. Kaya okay lang na maging tapat dito. Bakit gusto mo siyang tanggalin? Si Alex ay medyo nabigla. Ang paaralang ito ay hindi lugar ng magugulong tao. Mukhang marami siyang problema. At kailangan niya itong asikasuhin mag-isa. Bilang chief security dito. Baka madamay ako sa gulo. Hindi maganda iyon. Kailangan ng umalis ni Don. Mabilis na nagsalita si Tony, at hindi binigyan si Alex ng pagkakataon para makasingit. Pero mula sa paglalarawan ng kanyang isipan, naramdaman ni Alex na hindi naiintindihan ni Chief Lewis kung ano ang nangyari. Chief Lewis, paano nagsabi si Don ng kanyang bakasyon kahapon? Sinabi ni Don na ang kapatid niyang babae ay may sakit, at kailangan niyang umuwi. Bakit, anong problema? Tanong ni Tony. Sa nakalipas na araw si Don ay natakot kay Tony, na malaman kung ano ang nangyari, dahil kay Chris at Julian. Kaya itinago nito ang katotohanan mula kay Tony. Umiling si Alex. Hindi. Nagsinungaling siya sa iyo. Kahapon nakatayo kami at nagbabantay sa harapan ng Student Residence Hall ng campus. Si Julian Gabant at Chris Stedman ay gustong pumasok, pero tumanggi kami. Naging agresibo sila, kaya sinampal ko si Julian sa mukha, at silang dalawa ay umalis. Si Don ay nag-alala na baka bumalik sila at gumanti. Ano, si Tony ay natigilan. Hinamon niyo sina Julian Gabant at Chris Stedman. Narinig ni Tony ang mga usapan kung ano ang nangyari kina Julian at Chris. Nagtataka siya kung konektado ba ito kina Alex at Don. Oo, sagot ni Alex. Malamang ay narinig mo na ang nangyari kina Julian at Chris kagabi. Si Tony ay nanginig muli. Hindi siya makapaniwala na ang insidente ay may koneksyon sa kanyang mga gwardya. Nagpatuloy pa si Alex. Si Julian ay ipinadala si Saul upang patayin kami. Si Saul ay binugbog si Don sa kanilang bahay, hanggang naging malubha ito. Pagkatapos, si Julian ay nabaril. Si Don ay dinala sa ospital. At dinala ako sa police station upang tanungin. Si Tony ay tumingin dito mula ulo pababa. Mukha naman itong maayos. Ibig sabihin hindi siya nabugbog ni Saul. Natalo ba ni Alex ito? Ang dalawang barilan kagabi ay may kinalaman ba siya, sa isip ni Tony? Kahit na ang insidente ay damay ang napaka-importanteng mga tao. Si Alex ay pinakawalan, at nag-report sa trabaho na parang walang nangyari. Nagtataka si Tony kung gaano kalakas si Alex. Ano ang ibig niyang sabihin? Nagkaroon ito ng terribling idea. Mas maimpluwensya ba siya kaysa sa Gabant at Stedman family? Inisip niya muli kung paano siya tinawagan ni Rufus Clifton, at sinabi na bigyan ito ng trabaho. Siguro ay importante si Alex. Sigurado ka ba na tatanggalin mo si Don? Tumingin si Alex sa mga mata ni Tony na may pag-aalinlangan. Hindi ko siya tatanggalin. Si Don ay magaling sa kanyang ginawa. Mananatili siya, wika ni Tony, na mabilis na binago ang kanyang tono. Chief Lewis, si Don ay na-admit sa ospital, dahil kina Chris at Julian, para panatilihin ang kapakanan ng university. Hindi ba ito pwedeng mapabilang sa work-related injury, wika ni Alex. Sa personalidad ni Don, alam ni Alex na gagawin nito ang lahat upang makabayad sa mga nagastos nito sa ospital. Pero kung maire-record ito sa work-related injury,
Si Don ay makakakuha ng pera sa university, kaysa sa kanyang pinagpawisan o ipon. Siya ay sakop ng work-related injury, si Tony ay napahiya. Naiintindihan niya na si Alex ay sinusubukan na pagbayarin ang paaralan, para sa mga medical expenses ni Don. Ang kanyang medical expenses ay mahigit $15,000. Sa palagay ko ay magagawa mo ito. Huwag kang mag-alala kay Chris at Julian. Ayaw nilang maging pangit sa harapan ng mga tao, sa pamamagitan ng pag-amin na sila ay nasample at napahiya sa mga security guard, kaya walang makakaalam. Pwede bang tingnan mo ang makukuha niyang cover ng expenses, wika niya muli dito. Sige, susubukan ko na i-apply siya, wika ni Tony. Maraming salamat Chief Lewis, aalis na ako at magpapatrol ngayon. Wika ni Alex at lumabas na ng opisina. Nang sandali ring iyon, si Chris ay nadala na sa detention room. Sa nakaraang gabi, si Chelsea ay dinala siya sa police station. Kailangan niyang i-record ang mga testamento nito. Pero si Chris ay walang sinabi ng gabing iyon. Si Captain Murphy ay sinabihan ang isang pulis na dalihin ito sa detention room upang makapagpahinga. Pagkatapos ni Chelsea umalis, si Finn ay nagpunta sa room upang makita si Chris. Sinabi nito sa isang pulis na magdala ng pinakamalambot na kutsyon at unan. Sinabi ni Finn ang lahat ng kanyang naiisip upang subukan pakalmayin si Chris. Sinabi niya ito, dahil sa family background ni Chelsea. Hindi siya naglakas ng loob makialam. Ibinuhos ni Chris ang galit niya kay Finn. Sinampal niya ito sa mukha at pinagsisipa sa sahig. Hindi naglakas ng loob si Finn na ipagtanggol ang kanyang sarili. Nang siya ay masipa, siya ay ngumiti pa. Sinabi nito, hanggang kumalma ka, hahayaan kitang saktan ako. Nararapat lang ito. Pero mas lalo lang naasar si Chris. Pinabayaan lang siya ni Finn sa detention room. Bagaman siya ay galit, alam niya na ang mga bagay ay maayos rin. Ang mama ni Julian ay malamang na tumawag na sa kanyang pamilya. Hindi magtatagal ang kanyang papa ay ililigtas siya. Kinaumagahan, 10:00. Si Chelsea ay nagpunta upang makita si Chris. Nang makita niya ang papag na may malambot na kutsan at unan, ang kanyang mga mata ay naningkit at nainis. Ayaw niyang si Chris ay pinapakitaan ng special treatment, dahil sa ito'y mayaman. Si Chris ay nakahiga pa rin at naghihilik na natutulog. Chris, bumangon, kasigaw nito. May mga dapat pa siyang gawin ng 8:00 ng umaga, pero siya ay tinanghali. Inaresto niya si Chris ng mga bandang 3:00 ng madaling araw. Na-delay ang paggising niya dito ng ilang oras. Nagpunta siya sa gilid ng kama at mahinang sinabi, "Chris, bangon." Iminulat nito ang mga mata at tumingin kay Chelsea. Ang mata nito ay puno ng galit. Bumangon ito at marahan na isinuot ang sapatos. "Gusto kong maghilamos, saan pwede?" wika niya habang tumatayo. "Kailangan mo munang sumama sa akin upang magbigay ng statement." Itinulak niya ito palabas. Sa labas, isang lalaki ang may malakas na boses na maririnig sa hallway. "Ilabas niyo ang aking anak upang makita ako kaagad." Si Chris ay sobrang saya, ang papa niya ay nagpunta upang sunduin siya. Nagmadali siya pumunta sa hall. Hindi niya narinig ang sinasabi ni Chelsea sa kanyang likuran. "Dad," naglakad ito sa hall at nakita ang kagalang-galang na lalaki. Ito ay ang kanyang papa na si Art Stedman. "Mr. Stedman, pwede niyo nang isama ang inyong anak ngayon." Wika ni Finn na may ngiting papuri. Hindi niya pwedeng isama ito," sigaw ni Chelsea. Tumingin ito sa papa ni Chris at sinabi, "Ang anak mo ay suspect sa pag-ukoy ng mamamatay tao. Kailangan niyang manatili dito sa police station para sa pagtatanong." Hanggang dito na lang po muna. Maraming salamat po sa pakikinig. Pwede po bang humingi ng subscribe bilang pagsuporta sa ating munting channel? Hanggang sa susunod po muli. Stay safe and God bless.